Kuya, so welcome back. Same po tanong nga, nagkabalik po ta sa Tagalagad. So, basig na ako yung mga nalimtan pangutana sa inyo with regards kay Arlene. So, before guys kini mga close ni Arlene Stone. Naagani sila yung mga personal encounter. Tung naapa si Arlene Stone sa sulod og sa gabas. Okay, baka may sasabihin pa kayo, Kuya Richie? Sa akin, naalala ko lang, Arlene, first time ko siyang nakita, siguro 17 years old, 16 siya. Nakita ko siya sa jeep, pauwi kami. Kasi hindi pa kami magkakilala noon. Siyempre ako lalaki, makikita ko talaga sa isang tao na sa madaling sabi na lang, si Arlene talaga, sa mukha pa lang niya, iatan, mamaligay. Seductive ang tawag niya. Seducing spirit. Totoo lang talaga yan, Lin. Totoo yung sinasabi ko. Kahit na sabihin mo na hindi, i-ibento ka lang siya, hindi. Yun ang unang kong impression sa kanya na meron na talaga siya. Kumbaga sa 16 years old pa siya, meron na siyang maraming yawa, maraming demonyo sa katawan niya. Ako, nung nakita Nakita ko si Mimi, syempre, iba ang aura. Diba? Hindi naman sa pag-ano na tayo'y magkaharap, kakilala, sabihin ko na sama ikaw ngayon, sabihin ko sa kaharap na hindi. Kaya naalala ko na, kasi sinasabi niya kasi na pastor, para talaga minamasama niya si pastor na hippies, kahit ano-ano na lang. Mo, early na, this is wrong kasi minsan ako din, nagmamassage ng panyo pastor kasi pag nagpa-basketball wala akong nakita kasi depende yun sa pag-iisip mo kung sunod na pag-iisip mo. Hindi ko naisip sa pastor na iba. Nag-iisip ko siya na tatay, hindi siya grabe, hindi siya ganon. Ikaw lang ang nag-iisip niyan dahil ikaw ay unod-nod. Kasi kung hindi mo iniisip yan sa isang tao, unod-nod ka. Kaya sa Ontibar, sino ba yan? Kasi sorry, from Dubai, wala akong alam dyan sa mga ganyan. No? Guys, pasensya na kayo ha. Galing siya sa Dubai. Emirati. Okay, Emirati ako. Pilipina, Emirati. Nag-asawa ako ng Arabo. Pero yung si Senator Virus, Ontivirus, my God. Napakabastos ng isip mo. Hindi mo naiisip. May nakakadiri yung pag-iisip mo. Okay lang sana kung maganda ka, sasabihin mo sa mga ganyan yan. Okay lang yun. Ako next. Pero hindi mo naisip yung sinasabi mo. Pastor namin yan. Kung bibigyan nyo lang kami ng pagkakataon, respeto dado namin yan, hindi namin gagawa ng mga grabing pag-iisip. Kasi bastos ang isip nyo. Ano ba yun? Nakakasuka. Tama. Arlene, grabe ang influence ni Pastor sa compound. 14 years old, nahulog na ko din sa compound, din sa KOJC compound. 14 years old. Asa ka kami 30 years old na ako paka-agbiyaw. Maula ang gisilsil ni Pastor sa kuha. Ikaw, pila naman kalalaking Daghan kay te, witness kay ta. Dito, nako, grabe yan. mo si Pastor, 30 years old. Ana ang gitudlog ng pastor sa kuha. 14 years old, nagkatulog ko din eh. Mudulog ko kay pastor ang Ingrid. Kaya pwede ko matulog din eh. 30 years old mo na kung tumipan ko. Last fire mo na. Gitulog ng pastor sa kuha. Huwag sa Medyo man, medyo. Ako no, para sa kang Arlene nga nagpasuhol siya kang Montevideo, so kinsa pa man ang mga full-time nga worker nga nagpasuhol diyan ang pabayad para daoton lang ang anak. Since ako 13 years old pa ko ay gym pa mi. Nagsugod jud mi gikan sa sinugdanan hangtod karon. Wala jud ko nawala sa pag-alagad tungod kay nakasabot ko sa pag-alagad nga gidumalahan sa mahigugmaong magbalantay Pastor Apollo Sikibuli. Tapos sinisiraan mo lang ng ganyan, Arlene Stone. Magbayad ka talaga kasi alam namin na alam mo talaga kung sino si Pastor, pero kahaman ka sa pera, nagpabayad ka kaya ganyan yung nangyari sa iyo ngayon. Pero alam mo ba na babalik sa iyo yan lahat? Hindi mo madala yung lahat na pera kayamanan na nakuha mo sa imuhang pagpangilad.
Tsaka hindi lang Baligyan mo yun. ang anak. Yung sinasabi nyo na kay Pastor meron siyang ganitong kingdom, anong kala nyo? Hindi ba kami nagbibigay? Kayo pa na nasa government, gusto nyo itong kunin, hindi na kinahiya sa sarili nyo. Kami, nagtatrabaho kami sa Abu Dhabi, nagtatrabaho kami sa Dubai. Nagbibigay kami sa puso namin at wala kayong pakailam kung magbigay kami ng milyon, kung anumang bagay na bibigay namin, hindi nyo kailangan yan. Gusto namin mailagay itong kingdom na to. Hindi ibig sabihin, ganyan, ako yung utak nyo talaga. Hindi ko maintindihan. Ikaw gang, ikayo, diba nagbibigay din kayo? Hindi Pero lang. sa puso natin, hindi namin ano yan. Hindi yung ano ba yun? Sabi nila, kulit? Bilet. Wala Pino-force. Hindi ka naman, wala ka Hindi naman wala. Wala pipigil ba kayo? Kung titingnan, imong pagdako sa iya ka. grabe ba? Titingnan, hindi naman si Pastor manghihingi. Wala siyang hinihingi. Naalala mo yung ano tayo, Wala. nagputo tayo? Diba? Ano po kailan mo kung nagpuputo kami? Gusto namin na makatulong sa kingdom. Hindi nyo kailangan sabihin sa amin kung ano gusto namin gawin. Gusto namin yun eh. Ako, nagtinda ako ilang taon, pero from laba, from the bottom of my Ang heart mami ko nga eh, diba? Bottom yung mga Mami ko nga noong una, pinagtitinda kami ng ano, halo-halo. Bata pa kayo, te. Tapos bata pa kami nun ha. I'm 13 years old, pinagtitinda ako ng halo-halo ng mami ko. Para lang kami may maibigay sa mami ko, para meron kami makain. Pag nandito ka sa kingdom, gusto mong tumulong, depende sa iyo yun. Hindi depende sa iyo. Hindi depende sa kay pastor yun. Gusto namin magtinda, gusto mong pakailam nyo. Hindi Tama. nyo pakailam nyo. Pero si Arlene, hinigiit niya na nakakahiya ang gawin. Arlene, isipin mo Arlene ba? Galing ka sa Time Speech, nagtitinda ka ng kamote, saging noon. Oo, Ayan. kapag wala pa. Sa tabi ng dagat. Yun naman yung Kalimutan niyo na. hanap buhay nyo para makaraos lang sa araw-araw. Sa Oo. buhay nyo nga. I-abuse man daw siya. I-abuse siya ng nanay mo. Nanay mo, balit ka pa, nagtitinda ka ng kamote. Naadis ni Pastor? Ewan ko. Kasi madaling salita eh. Para Kasama ko yan. Kasama ko yan, titinda. Abuse ba yung ginawa sa akin ng ama? Check mo ako ngayon. Nasaan ako? Sa Abuse. Dubai. May Pinagpala. malaking bahay. May i-invento anak. lang si May Arlene. ano, may I-invento lang si daughter. Arlene. Invento Para lang. makawaan siya o kaya makawaan siya o kaya nasabihin ng tao totoo yung sinasabi niya. Walang katotohanan lahat ng sinasabi ni Arlene. Nasa likod ni Arlene, siyempre, pera eh. Noon pa man nakilala ko na si nakita namin si Arlene nung sa ano tayo sa Tandang Sora. hindi dun sa Hindi, nakatira pa tayo sa Tandang nakatira Sora. kami sa Tangsora, meron siyang relasyon na Singaporean. Di ba nilumututan mo, Lin? Tapos yung mga niya. pera, pinagbuto ko sa kanya sa akin mo pinapatago. Hindi, ganito yung Diba? sinasabi niya. Yay ka. Hindi, ganito yung sinasabi niya sa Grabe Koreano. no. Koreano ba yun? Hindi, Singaporean. Singaporean. Sabi niya sa Singaporean na, Darling, meron akong utang sa ganggang, meron akong utang na 20,000. Makakahiya. Bayaran mo, darling. Ayay. Babayaran ng Singaporean. Pagkatapos nun, Yung pera. yung pera nakaganggang, pupunta si Arlene dun sa bahay namin. Bahay namin, kukunin niya kaganggang. Saan na yung racket natin dyan? Ayan. 20,000. O, di ba? Ganun siya. Huwag ka magmalinis, Arlene. Huwag ka magmalinis. Virus na Ito yan. ang malinis. Ako nagtatago sa pera mo. Oh, tapos, Inggit niya ako eh. Bookingan na talaga to. tapos, nung nakita ko siya dun sa Ortegas, no, ang suot parang maghubad na. Okay, pagtalikod, parang talagang makita yung biyak ng puwet. Ganun, oh. Sabi ko, grabe yawa ni Arlene, no? Kahit na nandun kami sa labas na anak buhay, nagsusumikap sa buhay sa araw-araw, pero hindi naman kami humantong sa ganung trabaho na yung sarili mo na ibenta mo para makakain Yan, lang. doon sa Ermita. Oo. Sugal na lang ang kinabuhi ba para Sa sobrang lang ang ganda niya. Tingnan mo na Arlene. Opo na si Arlene. Wala, ayaw yun kung
istorya gani ka na gani yuka. Ang tanan imong gisulti pastor. Hindi. Mas grabe ang Sabi nga niya, hindi nga daw siya linto, hindi siya ano. Eh, bakit naniniwala yung mga nasa government natin? Hindi naman dapat paniwalaan. Kami paniwalaan nyo. Tignan nyo yung background namin para malaintindihan nyo kung sino yung kinakausap nyo. Alam nyo, nandun ako sa Dubai. Oo. Ipakita ko talaga yung gano'n yun si Pastor. Kasi I'm sorry, hindi ako na ano eh. Nagtatrabaho sa nuclear energy. Wala akong panahon sa mga ganyan. At kailangan ka mag-aral, makapagbigay sa akin ng knowledge. Nagtatrabaho kami ng maayos para makapagbigay kami sa mga anak namin. Hindi kami makapag-iisip ng mga ganyung bagay. Pero nakita ko yung government natin, ang gabi, ang kapal naman ng mga mukha. Hindi nyo maintindihan yung hirap namin sa ibang bansa. Tapos ngayon sasabihin niya about sa pastor namin. Hindi ka ganyan. Walang si pastor, ang lahat meron sa humanitarian project, tumutulong si pastor, pero mo, sa diba, sa labas ako for 23 years, nakita ko yung video ni pastor, na isa pala si pastor, bigay ng bangka dun sa nasalanta, dun sa Visayas, nung una. Grabe, sabi ko, nakarating pala si pastor. Hindi lang yan. Tapos ako guys, isa rin ako sa cameraman ni Pastor noong nandito pa ako sa loob, sa Kingdom for 10 years. Pinupuntahan namin yung lugar, nagbibigay kami sa mga school, ng mga notebook, sa mga nasalanta, kung saan sa Metro Manila, sa Northern Luzon, Southern Luzon, sa mga association na tumutulong talaga si Pastor. Lahat ng mga barangay pinupuntahan ni Pastor, hindi mo yan alam, Arlene, kasi Wala siya. ang alam mo lang na maligya sa mga lalaki. Saka Children's Joy Foundation kami. Kami ang kasama ni Ate Bebot. Ay, tama. Oo. So wala kaming rape dito. Nakakadiri kayong lahat. Kami, ang utak namin, turuan ng mga bata ng maayos. Children's Department kami. Bata pa. Kami nag-aalala. Yan yung mga sinasabi nyo, ay naku, hindi talaga lagyan namin sa isipan namin yan. Hindi namin, wala kami ditong child abuse. So kaya lang kayo, mga stupid yung abuse. Abuse masyado yung ano nyo Saan eh. kinukuha nila na yung abuse? Abuse, kayo ang abuse. Tingnan mo yung mga bata rito, tingnan mo, ikumpara mo sa buhay sa labas. Talagang class A yung mga bata, standard yung buhay ng Yung mga ano nila, yung mga tao nila doon, mga unod doon naman yung galing yung dito. Tama. Ngayon, nagpapabidyo-bidyo. So, di ba naman yung kanilang harapan, bibidyo mo? Dito, tinatapon yan. Tapos Tinapon. yung mga kasama pa ni Arlene, yung mag-sendals yan sa Amerika, ewan ko kung nakaranas ba yun ng mga sacrifice? Ay, hindi. Wala. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Grabe. Kaya pa, Iyahay ginawa kayo, ko sa'yo. pagpasok nyo dito sa Karyan, na meron na lahat. Hindi pa ganito. Putik pa, pero masaya kami, gumagawa kami Galing sa kami doon. 24 hours nga eh, kung pwede walang tulugan eh. Grabe ang Child abuse daw yun. May abuse ba yung gano'n? Dapat ang nanay-tatay namin child abuse. Kasi bakit? Pinababayaan kami. Kayo, pinabayaan kayo ng nanay-tatay mo, lalo na sa Arlene, di ba? Tapos ngayon pumunta Ayan. kayo dito, binigyan kayo ng pagkain ni Pastor. At lalo na yung dalawang ano na yan, Canada na yan, hindi na nahiya sa mga bukan. Pinakain kayo ni Pastor. Pinula na nagtutulog sa mga aircon. Kami, hayag sa kubo. Para lang, hindi kami. Payag. Payag kami. Kawayan. Pero sila pa yung may karapatan na magreklamo at inabuso. Dapat kami muna nagreklamo, pero hindi kami nagreklamo. Kasi alam namin, itong kingdom na to ay katotohanan. At saka part din yun ng sacrifices. Sacrifices. There's no glory without sacrifice. Hindi yung child abuse. Nasiraan na talaga ng ulo ang government. Child abuse daw. Yung mga kasama ni Arlene, yung mga Canada, pagpasok dito, kung titingnan ko, Papayaan. tapos sabihin ng mga kasamaan namin na dati sa production, pasok yung mga yan. Wala man yung mga nahok. Tapos ngayon, grasyahan, pastor, tagaan, maayong, kahintap, Kapal talaga. abusado na kayo. Gusto na sa baon nilang gingharian, baon nila ni Kingdom. Na, ambot lang, nilang insulti. Dapat kami, nung start namin dyan. Wala Diba? dito nakatulog. Akala
Wala yun mo ka ano sa sakripisyo ni Pastor. Huwag ka itong mga 1990s pa ang isulod ng ano. Kailalo po spiritual. Grabe ang sakripisyo sa tanang So, ibig mga. sabihin Minimum pala, na sila sa third level o ibig sabihin pala, ang nanay natin, spiritual growth. pagka nag-ano tayo, magdinis ka, magganito ka, maganyan ka, child abuse na ba yun? Magtinda ka sa labas, child abuse ba yun? At sinasabi lang ni Arlen kasi hindi niya tanggap yun eh. Yung pinapasunod ang Pastor Ron naman, pinapasunod ni Pastor na ganitong gawin. Tapos parang ayaw nilang sumunod. Tapos yun ang sinasabi ni Arlen na child abuse o nag-aabusado si Pastor na ganito ang sinasabi. Pero sa tinood lang, ayaw nila sumunod kasi meron silang sariling pananaw nila, sariling desisyon nila na o sariling kabubuton o nang kailangan gawas mo kay inyong kabubuton ang inyong matuman. Luwas yun. Kailangan lang yun. Katulad namin. Marami pa tayong mga Lumabas kasama. tayo. Marami pa Diba? tayong mga kasama Tapos na wala ngayon, dito. kung ayaw namin. Gusto namin pumasa, ganun lang ba yun? Hindi. Dadaan kami sa process. Ano gusto namin? Anyway, Yun lang yun. masaya Mahaba pa kami na yun. lahat. Saya kami At lahat. siguro, Mr. Father. Salamat Salamat kami po dito. sa tako kayo. Pinagpala kami ng Ama. Grasya. Antod karon. Naami diri padayon nga mga lagad. Amen. Samahan natin sa So, ayan. Abangan ang susunod na kabanata. Grasya. Dubai, Abu Dhabi. So, mga legit to, guys. Legit to. Dami pa Sultes. Ilang? Okay, next time. Okay. Thank you, Father.